Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog. Ulit tayo mga ka-DIY. Sa araw na to, meron ulit tayong gagawin dito sa Griffin 180cc natin. Pero bago natin tuloy yung video, syempre shoutout muna natin Anal's Vlog, paki-subscribe sa YouTube channel at paki-follow yung Facebook page niya. At syempre, wag natin kalimutan, shoutout din natin yung grupo natin, Euro Griffin 180 PH, buong Luzon, Visayas at Mindanao. Syempre, shoutout natin yung tropa natin dyan, si Boss Eddie Boy, at syempre yung admin natin na si EI. Ayan. So, meron tayong i-share sa inyo mga ka-DIY. Update ko lang po kayo. Ito lang po yung natakbo natin. Yan. Yun. Dali. Okay natin. 151 pa lang po mga ka-DIY. Ayan. O, diba? Kasi hindi pa natin masyadong nagagamit. So, ang si-share po natin sa inyo mga ka-DIY, wala po dyan. Yung kanina umaga, gagamitin ko siya. Maghahatid tayo sa eskwelahan ng estudyante natin. Yung pinaandar ko, ito yung nangyari. Pumutok po siya. Kala ko kung ano nang sumabog. Ito pala. Yan. Nilagyan ko lang ng basahan kasi parang hindi pasukan ng alikabok. Ayun, no? Yung sa may manifold niya, makita ba? Dito ka. Kita. Yung sa may manifold, kumalas po itong hose ng air cleaner. Biglang sumabog. Hindi natin talaga mapapandar yan kasi andito yung mga sensor. Yan, TPS at kung ano-anong sensor dyan. So, kailangan natin ibalik. Yan yung share ko sa inyo mga ka-DIY. Bigla akong nagulat ako kasi pag-revolution, umandar naman siya. Tapos yung pag-revolution ko, malaking parang sumabog talaga, pumutok. So, hindi naman ako nag-worry kasi may basic knowledge naman tayo. Yan ang unang tinignan natin. Natanggal lang po yung hose, so kailangan na natin ibalik. So, ang remind ko lang po sa mga users, Griffin users na katulad natin, lagi nyo i-check pag bago nyo gamitin yung Griffin ninyo. Lagi nyo i-check yung mga i-retighten nyo yung mga bolts and screw. Ayan, pasok na lang natin. Hindi mo talaga ito mapapandar mga kadena. At mahirap pilitin kasi baka mapasukan ng alikabok. Iparinig mo yung andar ng walang air cleaner. Ayan. Huwag na natin pilitin. So, ang gagawin lang natin dito mga ka-DIY, i-ano natin para mas maliwanag. Pasok lang natin to. Itong manifold. Ito yung hose ng air cleaner. Pasok lang natin dito. Tapos, yan. Maluwag kasi to. Flat screw yung clamp. Ayan, so pag nangyari po sa inyo to, huwag po kayong mabahala. Pag natanggal to, luwagan nyo lang po uli itong clamp para may pasok natin. Magkabilaan po yan. So luwagan natin maigi. Alarm. Lang po, dahan-dahan lang po kayo sa mga sensor. Tapos pag naluwagan nyo na, pasok lang natin. Yan. Medyo iluwagan pa natin ng konti. Ngayon, binaklas natin yung isang clamp para iharap na lang natin dito. Saka natin pasok. Ingatan na natin na magalaw yung mga sensor mga ka-DIY. Yun. So, ganyan po siya. Ito kasi kaya ho siya lumuluwag kasi nagkakaroon po ng play yan. Pagka nakababa tong center stand, nagpi-play po yan yung makina. Kaya lumuwag po siya. Yan. Yan, pagka hinigpitan nyo, tapos magalaw-galaw pa, higpitan nyo pa maigi. So ayan, mahigpit na po. Hinigpitan po natin maigi. Yan. So, testing natin. Yan, okay na siya. Ito, higpitan nyo rin to mga ka-DIY. Ito yung sa throttle niya. Pag maluwag din to, mali yung calibration ng throttle o yung adjustment. Yan yun. Tapos ito yan din yung sa mga auto start. Yung pagka nasa traffic ka, huminto ka, mamamatay siyang bigla. Tapos bigla mong i-revolution, mabubuhay. Ito rin yun. Yung cable na to, tapos yung mga sensor dyan. Okay? So, try natin.
pressure natin. Yan, kita ba? Play. Yan. Yan yung sinasabi ko na mag-play po siya. Yan, so ganyan po yung design niya mga ka-DIY. Pagka nagbabounce po yung motor, yan, nagpi-play po ito. Kaya ho nangyayari, pagka maluwag na galing sa kasa, matatanggal ho talaga yan. Yun o. Diba? Sige. So ito din sa ito yung may nagtatanong rin sa GC kung bakit ito walang tornilyo. Wala ho talagang tornilyo to, bakante to. Kasi kung gusto mong ilipat tong clamp dito, pwede mo siyang ilipat. Meron pa ditong iba. Ito yung isang sinasabi ko na wala ring tornilyo. Ayan. Yan mga ka-DIY. So, tapos sa mga magtatanong din kung anong pwedeng kasya dito na air filter niya o air cleaner, buksan natin. Mga ano lang naman to mga ka-DIY, screw. Ayan, so kung tatanggalin natin dito ay 9 na Phillips screw. Napakadami. Yan, for the sake na para malaman nyo kung anong pwede dito na ipapalit na air cleaner. Yung mga aftermarket like Kuso. Yan, last but not the least. Ito, wala pang isang buwan yung motor. I-check lang po natin. Oo. Ngayon ko lang nabaklas to. So yun. Ito po yung filter niya. Mga ka-DIY. So itong manifold na to, yung hose dito siya. Kasi dito humihigop ng hangin. Ito. Sa baba. Yan. Dito humihigop ng hangin mga ka-DIY. Oh. Ito. Tapos, bago papasok dito yung hangin, sasalain ng filter. Yan yung trabaho niya. So ito. Ayan. Ito yung filter niya. Yung element ng filter. So, wag nyong tatanggalin to mga ka-DIY para hindi mabuid yung warranty, and at the same time para hindi mapasukan ng mga small particles to, ng mga buhangin o anumang klaseng alikabok, masisira yung makina mo. Diba? Kaya nga ayoko ng yung naka-open carb, ayoko na ng mga kargado kasi gusto ko na yung stock para matagal yung buhay. So, yan, malalaman nyo. Ang sukat po nito ay pang Yamaha Aerox version 2. Okay? Yan, kung gusto nyo palitan, pang Yamaha Aerox po yan. Pagpakan lang po yan mga ka-DIY. Yung iba ang ginagawa nila dito, pinubutasan, magano ba? So, ito kadalasan yung mga nag-upgrade ng filter. Papalitan nila to, yung filter elements na yan, yung washable, like Kuso. Tapos ito, binubutasan nila dito mga ka-DIY. Yan, so ganyan yan, binubutasan nila dito. Tapos ito, nakalubog to. Nakalubog. Ito, nasa loob to. Itong nasa ibabaw lang, itong labi na to, ito lang yung nakalabas. Nandyan siya. So, ito, pwede din natin gawin, pero sa ngayon, hindi pa natin gagawin kasi under warranty pa to. So, nakatutok siya dyan. So, ganyan yung itsura niyan. Diba? Ayan. Dito natin siya ilalagay para naka-ano siya dyan. So yung hangin, mas maganda, mas malakas yung higop ng hangin. Okay? More air, more cold air, more horsepower. So ganun po yung principle niyan. Pero huwag niyong tatanggalin to kasi ito yung magsasala ng alikabok. So, kita nyo mga ka-DIY, pag hindi mo siya nilagyan ng alikabok, yan o. Itong mga prints na yan, alikabok na po yan. Yan, hindi nilagyan ng filter. Diba? So yan, pag yung walang filter na yan, papasok na itong alikabok na to doon. So masisira yung makina mo. Tingnan mo. Wala pang isang buwan to Ang dami ng alikabok na nasinghot. Diba? Kita ba? Grabe ang alikabok. So kailangan na meron to. So pag bibili kayo, kung gusto nyo palitan to, pang Yamaha Aerox version 2. So ito yung sa oil yan, dito siya pupunta naman. Saka yung sa mga tubig na makukuha niya, yung mga moisture, meron din siyang para dito. So pinakita ko lang po, hindi ko naman siya gagalawin. Tapos ito yung pinapasukan ng hangin natin. Okay, para nakababa siya. So pag magpapa-car wash kayo, ibili nyo sa mga car wash boy na
hindi nila pasisilungan ng ganyan kasi papasok yung tubig dito mga ka-DIY. Burasan na natin, yaman lang din na nabuksan natin. Imagine mo, wala pang isang buwan. So dapat to, pag wala kayong ginagawa, every month, pinupunasan nito, chinecheck nito. Philips Tool lang naman po yan eh. Pero actually ito, trabaho pa to ng mekaniko kasi under warranty pa to. Pero ito, pinaalam ko naman sa mekaniko natin, basic lang naman to. Pwede na nating galawin. Hindi naman, malayo naman sa mechanical at electrical. Okay? Mga, kumbaga, ito aesthetics lang naman to. So, babalik na natin. Saka na lang natin ito bubutasan. Binuksan lang po natin to for the sake na mapakita sa inyo kung ano yung kasukat. Gaya ng sinabi ko, dito sa panggilid niya, pwede yung mga pang Honda Click 125, 150, 160 at Honda PCX na 160. Yung pulley, yung bell, clutch lining, clutch spring, center spring, drive piece, pang ano po yan, pang Click 160. Kaya yung makina po ni Griffin 180 ay pang Honda, pang malakasan, grabe. Ayan, higpitan na po natin. Tapos mayroon uli akong ipap-share sa inyo mga ka-DIY. So ito hindi siya review, kundi basic tutorial kung ano yung pwede nyo i-check bago nyo gamitin. So yan, ang inano natin, yung issue kanina, ito hindi umandar kasi nabaklas yung, kumalas yung hose ng air cleaner. Tapos ito, sinabi natin sa inyo yung kung ano yung kasukat ng air filter niya o air cleaner pang Yamaha Aerox version 2. Ngayon naman, ipapakita ko po sa inyo, share natin ulit. Yan, may bago tayong kabit na helmet hook pang Yamaha Aerox din po yan mga ka-DIY. Version 1, version 2, pwede rin po pang Inmax. Yan. Hindi rin kasi kasya dito yung ano eh, hindi kasya yung full face saka half face na helmet, hindi siya kasya dito. So dito mo lang ilalagay yung helmet pagka magpa-park ka para hindi siya manakaw. Pero pag kunwari susundo ka, maglalagay ka ng helmet, dito mo siya ilalagay. Diba? Ito yung sample natin. So matibay po yan. Ang kagandahan dyan, mayroon siyang logo ng, kata mo? Yamaha. Tapos baka akala nyo uumpog pag kunwari magpapagas kayo, di po yung problema, don't panic, it's organic. Oh, di ba? Yan oh, sukat na sukat mga ka-DIY oh. Gahibla lang ng buhok yung pagitan oh. Swakto. Yan, meron na rin kayong baon na punas para just in case na umapaw. Laging puta. So yung mga ka-DIY, higpitan na po natin. So dito sa video na to, ang tinuro namin sa inyo kung ano po yung saktong filter ng ano natin, Griffin natin, pang Aerox version 2 na Yamaha po yung filter o air cleaner, air filter dito sa Griffin natin. So yan, hoping naman natutunan naman po kayo sa vlog content natin sa ngayon. Kung nagustuhan mo itong video na to, i-share mo to at i-follow mo yung Facebook page natin. At syempre, shoutout sa mga users ng Griffin 180. Yan, maraming salamat. Huwag at glory and burn signing off.